Pinipilahan ng isang tindahan ng hotdog sandwich sa Quiapo, Maynila. Dahil hindi lang mura, umaapaw pa ang toppings. Pero ang mas nagpasikat sa negosyong yan, ang masikap nitong vendor na isang teenager. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Alas 10 pa lang ng umaga, pilabalde na ang mga tao sa pwestong ito sa Carriedo sa Maynila. Ang inaabangan nila, ang pagbubukas ng hotdog sandwich stand ni Geraldine Olmus, na mas kilalang Neneng B. Kwento niya sa atin, alas 12 talaga sila nagbubukas. Dahil kahit busy sa negosyo, ay pumapasok pa siya sa kanyang online class. Online class po yun. Bali sa umaga po, nag-online ako. Tapos, ayun, sa tanghali po, punta na po ko rito sa tindahan ko po. Sa gabi rin po, ina-update ko rin po yung school ko. Pero ano nga bang special sa hotdog sandwich ni Neneng B? Maliban kasi sa abot kayang presyo nito na 50 pesos, kitang-kita na hindi ito dinipid sa toppings. Ang negosyong ito, galing sa sarili niyang bulsa. Noon, 90 hotdogs lang ang nabebenta nila kada araw. Ngayon, umaabot na ng 5 karton o kulang-kulang 500 piraso. Ang kanilang arwang kita, nasa 4,500 pesos pataas. Medyo natutuwa po. Dati po, kami po ang nagtatawag sa customer. Ngayon po, kami na po ang hinahanap ng customer. Dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, siya na mismo ang sumusuporta sa sariling pag-aaral, pati na rin sa mag-aaral ng kanyang kapatid. Kaya ang ilang mga estudyanteng bumibili sa kanya, napabilib sa kanyang determinasyon. Maganda na nakakapag-aral siya, nakakapag-self-support siya sa pag-aaral niya, and also yung kapatid niya na pag-aaral na natin. Walang pilitan sa kanyang pagtitinda at ang gusto lang niya ay makatulong sa kanyang pamilya. Pagdating po ng mga 20s ko po, wala na po akong masyadong isipin. Alam ko na po yung trabaho, yung mga business ko. Kaya hindi na po ako masyadong mahirapan pagdating po ng 20s ko. Hindi madaling pagsabayin ang pag-aaral at pagnenegosyo. Pero para sa ilan, ang sakripisyong ito ang daan sa mas maganda nilang kinabukasan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.